5 bullets. Kahapon is the 4 bullets. The fourth bullet. Bullet is bala. Meaning points. Bakit nag-usap ka ng bullet, Father? No. Bibigyan mo kaming bala, habak? Hindi. Points. Ang kahulugan doon. No? So, ngayon, bago ako magtungo doon, sabi ni Saint Irenaeus of Lyons, sabi niya, where the Spirit of God is, there is freedom. But where false spirits dwell, there is bondage and confusion. So kung nandito ang banal na Espiritu, because nag-celebrate tayo ng misa, confession, kahapon walang pari tayong na request, dahil merong dawn masses, meron ding simbang gabi. So ngayon, alas 6:30 may simbang gabi ako. And then kung maaga ako matapos, magpakumpisal pa ako sa inyo. Until 6:15 lang. Dahil may misa pa ako doon. Dahil wala akong paring makuha. Dahil sa ating mga dawn masses and simbang gabi. So ulitin ko, sabi ni Saint Irenaeus, when the Spirit of God dwells in our midst, there is freedom. There is peace. But if the false spirits dwell in us, there is bondage and confusion. No? Confusion, ang gulo-gulo natin. So dito na ako sa the 5 bullets. Ang unang bullet is ignorance is the wounds of original sin. Pangalawa, sin deepens ignorance. Pangatlo, error begins in the mind. Pang-apat na bullet, the will forces the mind to error. Panglima, ito na panglima. So ito lang i-highlight ko para hindi kayo makalimot dahil ang dali natin malimot. Totoo, hindi. So the fifth bullet, panglima na ito ito po. Habitual sin enriches ignorance. Itong habitual sins nating lahat, enriches ignorance. Ano ba yung enriches? Enriches means to establish something so firmly that it becomes difficult to change, difficult to remove, difficult to challenge. Meaning, simple meaning, to fix deeply, to make permanent and strongly rooted. Yun pala yung kahulugan sa enriches. So, fix na tayo sa ating pagka-ignorant. So, habitual sin fixes, roots, fixed and rooted deeply our ignorance, to our ignorance. Example, hatred enriches bitterness in the heart. So, anong kahulugan nito? The feeling becomes deeply rooted and hard to remove. Hindi ka makapatawad. Hindi yun mapatawad ko yung taong iyan. Araw-araw galit ako sa kanya. So kung magsasalita ka, puro na lang siya. Umaga, tanghali, gabi, hanggang sa paggising mo. Yan po. Habitual negative thoughts, habitual negative emotion, and sin enriches ignorance. Another example, the power or power play. Example, corruption became entrenched in the system. Yung corruption natin, grabe. No, deep-rooted na sa ating lipunan, pati na sa bawat isa sa atin. Hindi tayo magboboto kapag walang pera. Yung ibuboto natin, yung maraming pera, ito po, corruption po ito. Habitual. No? It destroy us and it destroy our nation. So the 5 bullets of the wound of ignorance, the 5 bullet, habitual sin
enriches ignorance. Dudubli yung pagka-ignorante natin. Lalalim pa yung pagka-ignorante natin, the wounds of ignorance. Corruption is firmly established. Di ba? Automatic mag-isip yung mga tao. At sasabihin ng mga ibang tao na mabuti, kung tatakbo naman ako pagkakapitan, hindi naman ako mananalo. Wala naman akong pera. So yan po ang example. Habitual na natin every year. Sasabihin ng mga nasa bundok, sa mga ordinaryong mga mamamayan, yung ibubuto ko, yung nagbigay sa akin ng pera. So deep-seated na yung ating corruption. Another example position. The army entreats its position. So hindi ka na, gusto mo nang ikaw lang nasa sa taas ng posisyon. Hindi ka nabababa. Ako lang dapat magkapitan dito sa barangay. Ako lang dapat. Walang dapat papalit sa akin. Yun, position. Entreats you into a specific position. He refused to change his view. Magagalit ka na kapag merong ibang tao na tatakbo. No? Sisiraan mo na. No? Wala yan sa akin. Hindi yan nakapag-aral. Ako nakapag-aral. PhD ako. Siya wala. Bubo yan. Para lang matatili ka sa kapangyarihan. Habitual greed to power, to money, to position, entreats ignorance. So anong sabi ni Saint Jerome? Ito yung sabi ni Saint Jerome. Vice, yung mga vice natin, bisyo natin, clouds even the sharpest mind. Yung kasalanan natin, yung habitual sin natin, clouds even to the sharpest mind. Even sa mga taong nasa mataas na posisyon, even sa mga taong tinuturing nating nasa modelo natin, vice, clouds, even to the sharpest mind. Repeated sin, habitual sin, numbs conscience. So, ano mangyari sa ating konsensya? Maging kubla na. Di na matandog. Yan po, habitual sins entreats ignorance. It deepen our ignorance. No? Lahat tayo nagsasuffer nito, di ba po? No? The wounds of ignorance. Example, so anong consequence nito? Itong habitual sin enriches our ignorance. Spiritual blindness grows slowly, quietly, dangerously, and dangerously. Pwedeng nandito tayo sa simbahan, pero we are spiritual blindness. Grows slowly, quietly, and dangerously. Una, example, pornography. A user repeatedly watches porn and eventually thinks. So, nasanay ka na manood sa pornography. It's normal. Everyone does it. Conscience is dulled. Moral truth is ignored. Yung mga kaibigan ko, yun ang pinag-usapan. Normal na normal. Sa inuman namin. Normal na normal yun. So, ulitin ko yung sinabi ni Saint Jerome. Vice clouds even the sharpest mind. Kahit sa mga matalino, kahit sa mga intelihente. Another example, stealing small amounts of money. Someone frequently takes office supplies thinking, maliit lamang ito. It's nothing.
The company won't miss it. Habitual thief makes larger thief easier in the future. So magsimula yan sa patikim-tikim. No? May kanta na ang kuan na. Simula lang sa patikim-tikim. Sunod na. Ang bisyo ko'y lumalim. Sunod aron? Nakalimot mo ko sunod aron? Ninumdum lang. Simula sa patikim-tikim, ang bisyo ko'y lumalim. So, stealing small amounts. Walang nakakita sa akin. Yung mag-donate kayo, may resibo. Because stealing small amounts, magsimula yan. Habitual small thief makes larger thief easier in the future. Another example, last 2 minutes. Habitual gossip. Itong gossip natin, yung paglibak natin, pagkamirasol natin, nasanayan natin. Maliit na naman ito, okay lang. No? Ato ning libak ko na itong tapad, okay ra gamay ra man po din. No? A person constantly spreads rumors about colleagues or friends. Over time, the mind no longer distinguishes harmless talk from harmful speech. Wala ka ng distinction dahil nakasanayan na natin. Or another example, habitual lying. Lagi na tayong nagsisinungaling. Someone tells small lies to avoid embarrassment. Gradually, lying becomes automatic, and the person cannot see the truth clearly. Another, last example, addiction to unhealthy habits. Regular excessive drinking, smoking, gambling is rationalized as fun and stress relief. Itong paglasing ko, dahil sa problema ko ito eh. Nawala yung problema ko. Nawala yung problema mo. Nalasing ka na, nandyan pa rin. Marunong lumangoy yung problema ko eh. Ako yung nalunod sa problema. Uminom ako para malunod ako sa problema. Yung problema ko, malunong pa lang lumangoy. Smoking, excessive gambling is rationalized as fun and stress relief. Dito lang ako wag nyo akong intindihin. Yan po. Habitual sin enriches ignorance. Repetition normalizes vice and dulls judgment about consequences. Yan po ang 5 bullet of the wound of ignorance. No? Yung una, ignorance as the consequence of original sin. Pangalawa, sin deepens our ignorance. Pangatlo, sin begins in the mind, in our perception. Pangapat, the will forces the intellect to error. Panglima, habitual sin enriches our ignorance. Naintindihan niyo ba ako? Uy. Naintindihan niyo ba yung explanation? And galing po ito ni Father Chad Rifferger. And then, sinishare ko po ito sa inyo, not to justify ourselves, but to locate where our shortcomings, where our lapses locate. So, tayong lahat walang exempted, pati itong nag-homily. Not exempted. Perti po ning igua, nagwali ko. So, wounds of ignorance, all of us are struggling because of these wounds. So the 7 bullets of the wounds of ignorance, malapit na tayo matatapos. No? Baka pang-anim bukas. Friday ang pang-7. No? Hindi ko lang ito i-discuss ninyo lahat para
absorb natin. Isang bullet every day lang, no? So, habitual sin, tayo naman nakaalam ano yung habitual sin natin. Tayo naman nakaalam ano yung habitual vice natin. And don't forget, it enriches ignorance. Ano yung enriches? Fixed our ignorance, and it rooted deeply to our ignorance, no? Lastly, ulitin ko yung sabi ni Saint Jerome, vice clouds even to the sharpest mind. Ulitin ko vice clouds, yung clouds darken, yung clouds weaken the sharpest mind. No, ang ganda ng sinasabi ni Saint Jerome, no? Vice clouds even the sharpest mind. No? At dahil dito, hindi na natin consider yung kasalanan natin. Yung kasalanan natin, ano yung objective natin? Bakit din-discuss ko ito sa inyo? Stop justifying your fault. Stop justifying our sinfulness. Stop justifying our vices as fun, as stress relief, no? Start admitting. Tatanggapin natin na may marami tayong kasalanan. Amen? At yung mga taong tumatanggap na sila ay may kasalanan, they will go to the sacrament of confession.